Magandang araw mga paps, ito na naman tayo. Last time ay nag-DIY ako ng 12 volts na aircon na Triligo brand. Pero ngayon naman ay magdi-DIY na naman tayo mag-install ng solar power system niya upang mapatakbo natin ang aircon ng ating DIY van. Gumamit nga pala tayo rito ng aluminum railings upang maging mounting or pinag-upuan ng ating solar panel. Gumamit nga pala tayo ng isang 620 na bifacial na solar panel kasi yun lang ang magkakasya sa bubong ng van natin. Dapat ay dalawang 300 watts ang ilalagay ko kasi para safe kung ma-damage man, like for example ay tinamaan ng bato during trips, ay isa lang ang maapektuhan, unlike dito sa buo na pag mabasag ay baka masira na lahat. Yun lang mga paps, napakahirap maghanap ng 300 watts kaya napilitan tayong gumamit ng 600 watts. Gumamit nga din pala tayo ng mga breakers mga paps para safe ang ating connections. Gumamit ako ng DC SPD, bali 4 na DC breakers, isang AC breaker na gagamitin para sa ating DC to AC inverter para magamit natin yung mga 220 AC na mga appliances. At ito nga pala mga paps yung Y connector na i-connect natin doon sa solar sa taas. Dito naman mga paps ay kinoconnect ko na yung wiring natin mula sa solar papunta sa ating solar charge controller. Kung magdi-DIY kayo mga paps, ay napakadali lang na maikabit itong connector na to sa taas. Napakadali lang namang i-connect. Ang pag-iingatan mo lang naman mga paps, yung sa loob, sa dulo nito, yung kakabit mo rin sa solar charge controller. Kailangan na i-observe mo yung proper polarity, no? Positive, negative. Kasi pag nagkamali ka, ay pwedeng masira mo yung charge controller. Dito mga paps, ay naikabit ko na yung mga breakers. Naglagay nga rin pala ako ng isang manual transfer switch para kung sakaling gusto ko siyang i-charge through alternator, ay maaari nating gawin nang hindi nagsasabay ang charging mula sa solar panels at ng alternator ng sasakyan. Kayang-kaya mo itong i-DIY mga paps, basta observe mo lang yung polarity, no? Pag sinabing polarity mga paps, ay yung positive at negative. Wag mo silang pagsasamahin kasi pag pinagsama mo sila ay pwedeng may masira sa system. Kaya always double check mga paps. Paandarin na natin ang ating solar panel. So nakakabit na rin naman. Na-check ko na yan. Medyo hindi masyadong maganda yung pagkakalagay kasi madalian lang para mandar lang muna. Tatakpan naman yun. So switch na natin mga paps. Isa pa. Dulo. So battery. Ito yung solar panel. Check natin. Meron na siyang 43.6 volts galing sa solar panel. So, ma-under solar panel. Ito naman kasi, itong kasama ng manual transfer switch, MTS, ito ay papunta sa AC 220 na charger. So, ito naman, from charge controller papunta sa battery. So, hindi siya mag-on ang charge controller mo pag naka-off yung battery. So, ano natin? Yan mga paps, booting up. So napakababa po ng charge ng ating battery, 11 lang siya. Ayun na mga paps, nag-kick in na siya. Kinakarga na po ng ating solar panel. So ngayon ay medyo makulimlim kaya 13 amperes lang, 158 watts lang ang binibigay ng solar panel papunta sa ating batteries. So kanina 11 volts lang siya, ngayon ay 12 volts na siya. So ayan, tuloy-tuloy lang po siya na nagkakarga. Ibig sabihin ay goods naman po ang ating pagdi-DIY installation ng ating solar panel system ng ating DIY van. Gumamit nga pala tayo ng 3 lithium na battery na ang capacity na bawat isa ay 120 Ah, tapos i-connect natin ng parallel, so naging 360 Ah na ang ating storage capacity. Kailangan kasi medyo mataas-taas ang ating battery capacity para mapaandar natin ang ating aircon ng matagal-tagal. Mga paps, bakit nga ba lithium ang ginamit natin instead of lead acid battery o yung mga deep cycle na pang solar? Ang kasagutan mga paps, dahil sa lithium battery ay magamit mo siya up to 80% ng charge niya kumpara dun sa deep cycle
na 50% lang ang pwede mong gamitin. At saka napakahaba ng buhay ng lithium na battery mga paps. Kumpara sa deep cycle na umaabot lang ng mga 3 years. So mga paps, sinapot ako ng 50k more or less para magawa ko tong solar power system ng ating DIY van. Mga paps, maraming salamat po sa inyong panonood. Please subscribe po para updated po kayo sa aking mga susunod na mga videos. Sa muli po, maraming salamat.